Hindi pa man tuluyan na kumagat ang dilim ay nagtipon-tipon na sila tatay at maging ang ibang mga kasamahan nito sa maliit na tindahan ni Aling Diding. Kung ang mga kababaihan ay nagtitipon-tipon para magkwentuhan at tsismisan, ay iba naman ang kaugalian ng mga kalalakihan. Maski nagigiliwan naman ng mga kalalakihan ang magsaya at mag-inuman kasama ang kanilang mga barkada. Ganyan po ang tatay ko at ang pamumuhay noong unang panahon. Hindi pa mapili pagdating sa mga inumin dahil tuba lang na pinaparisan ng masarap na pulutan ng kanilang mga misis ay sapat na. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at maging sa mga tagapakinig sa channel mo. Kamusta na po mga kasundo? Naway nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Binansagan ako sa aming baryo sa palayaw na negro. Hindi dahil sa maitim ako, kung hindi dahil sa palaging nabibilad ako sa araw. Hindi naman po ako maitim. Kayumanggi po ang aking balat. Ako'y Pilipinong tunay. Ipinanganak po ako sa kapanahunan ng mga Hapon. May sariling pamilya sa kasalukuyan. Sa katunayan ay may mga apo na po ako. Katulad din ng mga nakikinig sa channel na ito, ang pakikinig po sa Ang Sundo Horror Story ay libangan ko hanggang sa naisipan kong ibahagi rin ang aking kwento sa channel na ito. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay naging karanasan ko noong kapanahunan po ng Hapon. Ayon sa aking namayapang ina, ay ipinanganak daw ako sa gitna ng giyera. Sa kabutihang palad naman po ay ligtas naman niya akong nailuwal mula sa kanyang sinapupunan. Nang mga panahong iyon ay nagkataon pa na nasa bundok si tatay. Doon siya nagtatago. Hindi po dahil sa dubag ang tatay ko, Kuya Bari, ngunit sadyang inuuna lang niya talaga ang kanyang kaligtasan dahil nung panahon noon ay wala nang ibang magliligtas sa iyo kung hindi ang sarili mo lang mismo. Hanggat sa maaari ay umiiwas talaga sa gulo ang aking itay sa takot na baka may mangyaring masama sa kanya at papaano na lang kami ni nanay. Nag-iisa lang akong anak. Noong humupa na ang digmaan ay saka bumaba ng bundok ang aking ama. Nang mga panahong iyon ay nasa 3 taong gulang pa lamang ako. Tuwang-tuwa pa siya nang makita niya kami ni nanay. Sa kabutihang palad naman ay talaga namang ligtas kami ni nanay sa aming tahanan. May nababalitaan pa naman kami ng mga kaguluhan, ngunit kahit papaano ay payapa naman ang aming baryo. Sa katunayan ay nagagawa pa ni tatay at maging ang mga kaibigan nito ang tumambay sa maliit na tindahan ni Aling Diding bago sumapit ang dilim upang mag-inuman. Lasinggero man ang aking ama, ngunit hindi siya kabilang sa mga irresponsableng ama. Mula umaga hanggang hapon ay nagtatrabaho po siya, Kuya Bari. Kapag may libreng oras ay ipinapasyal niya rin kami ni nanay sa mga batis at ilog. Isa po sa mga libangan namin ni tatay noon ay ang mamingwit sa batis. Umakyat sa puno, katulad na lamang ng mangga, santol, makopa at bayabas. Noong tumungtong ako sa edad na 8, pinaaral ako nila. Kahit mahirap lamang kami ay hindi talaga ako makapaniwala na magagawa nilang suportahan ang pag-aaral ko dati. Netbag lang po ang pinaglalagyan ko ng gamit ko. Inilalagay naman sa dahon ng saging ang baon ko. Minsan nilagang saging o kamote, ngunit kapag nakaluwag-luwag sila ay kanin at tuyo ang binabaon ko. Hindi ko naman po ikinakahiya iyon. Yun lang po kasi ang tanging nakayanan nila.
Ang iba kasing mga magulang dati, sa halip na suportahan nila ang kanilang mga anak, ay mas hinihila pa nila pababa. Kalabaw nga, lumalaking hindi nakapag-aral. Ikaw pa kaya? Tumulong ka na lamang sa bukid, tiyak magkakapera ka pa at may makakain ka pa. Iyan po ang pangaral na palagi kong naririnig sa ibang mga magulang. 9 na taong gulang ako noon nang may lumipat na bagong dayo sa aming baryo. Bilang respeto po, itago na lamang natin siya sa pangalan na Mang Lorenzo. Sa pagkakaalala ko po, Kuya Bari, ay halos magkasing edad lang sila ni tatay. Payat po si Mang Lorenzo. Mahaba ang kanyang bigote at puti nitong buhok. Palagi siyang nagtatali ng tela sa noo niya, kaya nagmumukha siyang albularyo. Seryosong tao, bihira lang ngumiti at makihalubilo. Subalit tanyag ang kanyang tuba sa aming lugar. Hindi pa man tuluyan na kumagat ang dilim ay nagtitipon-tipon na sila tatay at maging ang iba pang niyang mga kasamahan. Doon sila lagi nakapwesto sa maliit na tindahan ni Aling Diding. Hindi pa mapili pagdating sa mga inumin dahil tuba lang po ang meron at pinaparisan lang ng masarap na pulutan. Nang hapong iyon ay nagkataon na napadaan po ako sa tindahan ni Aling Diding, kaya naabutan ko sila na nasa ganoong kalagayan. Tinawag pa ako ni tatay noon at binigyan ako ng 25 centavos na kaagad ko namang tinanggap. Tuwang-tuwa pa nga ako nang tanggapin iyon. Wah, pare, grabe no, kakaiba talaga itong lasa ng tuba ng bagong dayo no. Ano nga ulit ang pangalan nun ni Boy Patpatin? Narinig ko pang tanong ng isa sa mga kumpari ng aking ama. Ano nga ba? Alonzo? Pakito? B-boy? Ewan ko, nakakalimutan ko rin eh. Tugon ni Mang Pedro, isa sa mga kasamahan ni tatay na nagtago sa bundok ng panahon ng digmaan. Pare, si Lorenzo yun. Tura naman ng katabi ni tatay, saka sila nagtawanan. Ayon sa narinig ko, ay binigyan pala sila ni Mang Lorenzo ng tuba. Ngunit hindi ko naman nakita si Mang Lorenzo na kasama nila ng hapong iyon. At hindi lang iyon ang unang beses na binigyan sila ng tuba. Kilala pa sa aming lugar ang bagong dayo dahil sa tuba nito. Matamis-tamis daw ito pero nakakalasing. Hindi na po ako nagtagal. Kaagad ako nagpaalam kay tatay saka dumiretso ng uwi ng aming bahay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nadaanan ko pa nga ang iilan sa mga kaklase ko na naglalaro ng tagu-taguan ng hapong iyon. May mga kababaihan na nagkukwentuhan pa, nagwawali sa harapan ng kanilang bahay at mayroon ding nagkukutuhan. Ganyan po kasimple ang pamumuhay namin noon, Kuya Bari. Noong makauwi ako ay naabutan ko si nanay na nakadungaw sa aming bintana. Tinanong pa niya ako kung nasaan si tatay. Nay, nandun po kila Aling Diding, umiinom. Tugon ko pa. Hindi na siya muling nagtanong pa. Kaagad niya akong pinaakyat ng bahay. Kuya Bari, ang bahay namin dati ay may kaliitan lang. Gawa sa kawayan ang dingding at sahig, samantalang pawid naman ang nagsisilbing bubungan. Medyo may kataasan din ang bahay namin kaya naglagay si tatay ng kawayang hagdan. Hindi katulad ngayon ay sariwa pa ang ating likas na yaman sa dati. Wala kang makikitang basura sa mga ilog o batis.
Napakalinis din ng hangin. Masustansya at sariwa pa ang mga pagkain at higit sa lahat ay mayaman ang kalikasan sa mga halaman at puno. Hindi naman nagtagal ay umuwi rin si tatay. Nagtanong pa nga si nanay sa kanya kung bakit napaaga raw yata ito ng kanyang uwi. Ay nako, mahabang kwento. Alam mo ba, may biglaan kasing nangyari kay paring Pedro. Bigla ba namang nanigas sa kinatatayuan niya at napatulala? Tapos nun, bigla na lang siyang nabalisa at tumakbo na lamang bigla. Kunot noong kwento ng tatay ko. Ah, si Pedro ba? Alam mo na ikwento nga ni Maring Tisay noong nakaraan, kakaiba raw ang kinikilos ng kanyang asawa. Suspecha nga nung una may babae daw ito kaya nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Sino ba namang hindi maghihinala kapag gumising ka tuwing hating gabi, wala sa tabi mo ang iyong asawa? Mahabang litanya naman ng aking ina. Ilang saglit pa silang nag-usap ni tatay bago kami naghapunan. Noong nasa kalagitnaan kami ng hapunan noon nang makarinig kami ng sigaw mula sa ibaba. Isa iyon sa mga kainuman ni tatay. Kaagad naman lumabas si tatay at hinarap ito. Oh, pare, gabi na, napadaan ka. Narinig ko pang tanong ni tatay sa labas. Nagkatinginan pa nga kami ni nanay bago nagpatuloy sa pagkain. Ilang saglit pa, bumalik din ang aking ama. O, saan ka pupunta? Tanong ng aking ina. At doon ko pa nang napagtanto na nagpapalit pala ito ng kanyang kasuotan. May dala pang buntot ng pagi na animoy may kakalabanin na aswang. Noong kapanahunan kasi namin, Kuya Bari, mula pagkabata ay naniniwala na kami sa mga kwentong kababalaghan at lalong-lalo na sa mga pamahiin. Sandali lang ako. Si paring Pedro daw. Niyanggaw daw ng aswang. Nagpatawag na nga daw sila ng albularyo. Dito lang kayo muna titingnan ko lang ang sitwasyon doon. Saad ng aking ama. Gusto ko pa sanang sumama noon ngunit pinigilan ako ni nanay. Kung kaya't wala akong nagawa kung hindi ang pumasok na lamang sa kwarto ko at matulog. Kinaumagahan ay nagising ako dahil sa sinag ng araw na tumama sa aking mukha at maging sa tilaok ng mga manok ni tatay. Inabutan na ng umaga ay hindi pa rin pala nakauwi ang aking ama. Naabutan ko pa nga si nanay na nasa harapan ng pintuan at hinihintay si tatay. Halata rin sa mga mata niya na puyat siya kahihintay sa pagbalik ng aking ama. Naku, umaga na, hindi pa rin nakakauwi ang tatay mo. Ano kaya? Tara, puntahan natin. Sambit pa ni nanay at naunang bumaba. Agad naman akong sumunod sa kanya. Dumaan pa kami sa sapa bago tuluyan na nakarating sa bahay ni Mang Pedro. Maraming mga tao sa paligid pagdating namin. Nabigla pa nga ako nang masilayan ko na parang binagyo ang bahay nila Mang Pedro. Butas ang bubong nito, natanggal ang bintana at maging ang dingding ay hindi rin nakaligtas. Nang pumasok kami ay naabutan namin si Aling Tisay na umiiyak. Siya ang asawa ni Mang Pedro. Nandoon din si tatay sa loob kasama ang iba pang mga kalalakihan at ang albularyo na si Lolo Tikoy. Tinawag pa nga ni nanay si tatay at kinausap kung ano ang nangyari. Doon ko nalaman na nayanggaw pala si Mang Pedro at dahil daw iyon sa iniinom nitong tuba ng bagong dayo. Ayon pa kay tatay ay inatake na pala sila ng gabing iyon ng aswang. Aswang na walang iba kung hindi si Mang Lorenzo, ang bagong dayo na kilala dahil sa tuba nito. Lingid sa kaalaman nila
ay palagi palang binibigyan ni Mang Lorenzo itong si Mang Pedro ng tuba. Iyon daw ang dahilan kung bakit siya nayanggaw. Ang sabi pa nga ng albularyo, nilagyan daw ng aswang ng laway ang tuba saka ito binigay kay Mang Pedro. Sa kabutihang palad naman ay nasugpo naman nila ang aswang ng gabing iyon at nailigtas din nila si Mang Pedro mula sa kapahamakan, subalit nasira naman ang bahay nila dahil sa kaguluhan na naganap. Makaraan ang 2 araw ay nabalitaan ko na bigla daw namatay itong si Mang Pedro. Walang nakakaalam kung anong nangyari at bakit ito namatay. Ngunit mayroon daw nakakita dito noong isang gabi na nakatayo ito sa may batis. Tulala raw ito at parang wala sa sarili. Maya-maya daw bigla na lang daw bumulagta ito sa lupa. Noong datnan daw ito ng mga tao ay hindi na ito humihinga. At noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay may namataan daw silang isang maitim na aso na biglang tumakbo papalayo. Malaki daw ito at kakaiba ang hugis. Ang duda ng iba ay aswang iyon at marahil iyon ang pumatay kay Mang Pedro. Dahil po sa nangyaring iyon ay nabahala ang aking ama, kung kaya't maging sila, itinigil na nila ang pag-inom ng tuba. Natatakot na rin daw sila na baka yung mabili nila ay manggaling pa doon sa bagong dayo. Makalipas po ang 4 na taon, namayapa naman ang aking ina dahil sa stroke. Sobra po kaming nahirapan dahil sa pagkawala ng aking ina. Dumating din sa punto na huminto po ako sa pag-aaral at naibenta ni tatay ang mga alaga nitong kalabaw. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin malilimutan ng aking ama ang nangyaring iyon sa kaibigan niya. Hindi rin pala lahat ng oras ay masaya sila. Minsan, darating din pala ang panahon na magkakaroon ng mga bagay na kagaya nito. Isang trahedya na nagbigay sa kanila ng kalungkutan dahil lang sa ibinigay na tuba na galing sa bagong dayo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay mapili niyo pong basahin ito sa inyong channel. Paki-shoutout nga po si Enzo Garcia ng Pampanga. Maraming salamat po ulit, Kuya Bari. God bless po. Lubos na gumagalang, Negro. Ang Balingasa o Balintawak na matatagpuan sa distrito ng Quezon City ay isa sa mga lugar noong panahon na matiwasay at mapayapa, bago pa nagsimula ang himagsikan. Ang Balintawak ang isa sa ginawang kabisera sa panahon ng ikalawang pandaigdigang digmaan. Ngunit ang aking ibabahagi, Kuya Bari, ay hindi patungkol sa nakaraang kasaysayan ng lugar, patungkol sa kung paano tayo sakupin ng mga dayuhan. Ang aking ibabahagi po ay kwento ng aking lolo na itago na lang po natin sa pangalang Dario. Para na rin po sa pribadong pamumuhay ng mga natitirang angkan at pagbigay galang na rin sa lugar na mababanggit. Ang kwentong ito umano ay naganap bago ang pandaigdigang digmaan. Taong 1889. Ayon sa kwento na aming pinagmulan na si Lolo Dario ay isa sa mga kilala noon sa Balintawak. Ang Balintawak sa taong ito ay wala pang tunay na pangalan. Kinilala ito sa taong 1896 na Cry of Pugadlawin o Grito de Pugadlawin sa salitang Espanyol. Ngunit bago nga naganap ang lahat sa Balintawak, may naunang kaganapan umano na hindi malilimutan ng aming lolo. Ang lugar daw na ito ay larawan ng isang makalumang letrato. Magubat pa ang lugar na ito sa panahon ni lolo. Sa gitna ng lungsod ay may isang maliit na palengke na may 4 na tindahan lang.
Dinadayo ang lugar na ito dahil ito lamang ang tanging tindahan na naririto. Sa 4 na tindahan na iyon ay may isang dalagang namumukod-tangi ang ganda. Nakilala niya ang babae sa pangalang Purina. Noon kasi kakaiba ang pangalan ng mga tao. Si Purina ay hindi tubong balingasa. Galing umano ito sa Pangpang. Ito ang unang pangalan ng Pampanga sa panahong iyon. Kakaiba umano talaga ang ganda ni Purina. Maputi po ito. Makinis ang balat. Mahaba ang itim na itim niyang buhok. Maganda at mapungay ang kanyang mga mata. Mahaba ang pilantik niyang pilik mata at matangos ang kanyang ilong. Sa panahon kasi noon, Kuya Bari, kadalasan yung mga ganitong hitsura ay hindi na purong Pilipino. Ang iba ay anak sila ng mga Espanyol sa mga Pilipina. Ngunit ang nakakadismaya lang kay Purina ay ang pula nitong ngipin. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang ngipin ng dalaga. Pero ganun talaga ang nakaugalian ng mga native people. Paraan nila iyon para tumibay ang kanilang mga ngipin. Ang tinda ni Purina ay mga pagkaing luto na, ulam at kung ano-ano pa. Hindi umano alam ng aking lolo kung anong sahog mayroon ang luto nitong si Purina, sapagkat dinarayo talaga ito ng karamihan. Minsan taga-ibang lugar pa sa Balingasa o Balintawak ang dumadayo para lang makabili sa tinda ni Purina. Isang araw, sa medyo hindi magandang panahon, napadaan ang aking lolo Dario sa palengke at nakita niyang nagkakagulo ang mga tao. Tila ba nagtatalo sila o nag-aaway? Nagtanong ang aking lolo Dario kung ano ang nangyayari. Ang wika pa ng kanyang kausap ay dahil daw sa adobo umano ni Purina. Pawang kalalakihan ang nagtatalo at nag-aaway. Sa hindi umano malamang dahilan, tila ba nabaliw ang mga kalalakihang iyon sa adobo sanhi upang magkagulo. Matapos ang away na naganap, ilang araw pa ang nakalipas ay napapabalitang may mga kabataan ang nawala at pinaniniwalaang naingkanto. Dahil bago ang insidenteng pagkawala, natutulala umano ang mga ito at tila hibang na panay bulong sa kawalan. Nagkagulo ang buong Balingasa nang kinabukasang natagpuan ang mga nawawala na walang buhay at halos butot balat na lang. Doon na umugong ang haka-haka na baka may naliligaw ng mga hayop sa lugar. Habang tumatagal, habang parami ng parami ang nawawala, ay parami din ng parami ang mga dumadayo sa tindahan ni Purina. Halos hindi na magkanda-ugaga si Purina sa dami ng kanyang mga customer. Sa kaparehong senaryo, nagwawala na naman ang mga kabataang lalaki sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay pawang kabataan lang na lalaki umano ang mas madalas na nahuhumaling sa luto nitong si Purina. Isang araw, sinubukang kausapin ni Lolo si Purina upang magtapat sana ng kanyang nararamdaman. Ngunit bago pa man siya makapagtapat ay isang binata ang nauna sa kanyang dumulog kay Purina. Tila baliw ang binatang nagsusumaong pagbigyan ni Purina ang kanyang nararamdaman. Ngiti lamang ang itinugon ni Purina at kitang-kita niya ang paglitaw ng pula nitong ngipin. Ngunit napansin ni Lolo na tila kakaiba ang mga ngiti nitong si Purina. Pinagwalang bahala na lamang ni Dario ang kanyang nakita. At katulad ng dati ay dinagsana naman ng tao ang tindahan ni Purina. Araw ng Biyernes. Sa panahon noon ay isang banal na araw, lalo pat sa sentro ng Petsa 13 sa araw na ito. Hindi lumalabas ang mga tao sa ganitong araw.
dahil ayon sa kasabihan ay malas umano ang petsa 13 sa araw ng Biyernes. Nasa kanilang bakuran si Lolo Dario. Dahil sa hindi sila makalabas ay nagpapahangin lang siya. Nagtaka siya sa dumaang kumpul-kumpul na kabataan. Mabagal lang ang lakad ng mga kabataan na tila ba nahihipnotismo sila. Ito rin ang mga kabataan na nag-aaway-away sa tindahan ni Purina noong isang araw. Hindi na lang pinansin ni Lolo ang mga ito at pinagsawalang bahala na lang. Naisip niya na maaring mga suwail na mga kabataan lamang ang mga ito at hindi marunong sumunod sa kanilang mga magulang. Kinabukasan, muling nagimbal ang buong Balingasa na kilala sa Balintawak ngayon. Dahil sa mga karumal-dumal na nangyari sa mga kabataan. Nakiusyoso ang aking lolo at nagulat siya dahil ito ang mga nakita niyang kabataan kahapon sa araw ng Biyernes, petsa 13. Hindi na nagugustuhan ng kanilang pinuno ang nagaganap sa kanilang bayan. Kaya naman nagsagawa ito ng isang pagtitipon upang pag-usapan ang patayang nagaganap sa kanilang lungsod. Noong magtipon-tipon na nga ang mga kababayan ni Lolo Dario, pinag-usapan nila ang mga nagaganap sa lugar, lalo na ang mga patayang nagaganap sa mga kabataang kalalakihan. Habang nag-uusap sila, napapansin ni Lolo Dario na tila aligaga itong si Purina. Tila ba kinakabahan ito at hindi mapakali. Nilapitan siya ni Lolo at tinanong kung ayos lang ba siya. Ang sagot naman ni Purina ay natatakot lamang siya sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Isang hapon, matapos ang pag-uusap ay hindi nagtinda itong si Purina. Ang balita ay nagkasakit umano dahil sa pagod. Ang binata naman ay halos mawala sa sarili nang hindi niya nakita itong si Purina. Nagtataka talaga si Lolo nung mga panahong iyon kung ano ang mayroon sa luto ni Purina na tila ba nahuhumaling ang mga kalalakihan. Matapos ang isang linggo, muling nagbalik si Purina. Galing siya sa Pangpang na ngayon ay kilala bilang Pampanga. Umuwi daw ito dahil sa takot sa mga nangyayari dito sa Balingasa. Muling nagpatuloy ang buhay ng mga taga-Balingasa. Ngunit ang pag-ibig ng lolo ko sa dalagang si Purina ay nagbago dahil sa kanyang nasaksihan. Isang hapon, pauwi noon ang aking lolo galing siya sa Kalakhang, Maynila sa Tondo. Habang pauwi ang aking lolo ay nakita niya si Purina na tila ba nagmamadali. Sa kagustuhang makausap ang dalaga ay palihim itong sinundan ni lolo. Noong marating ang lugar kung saan nakatira si Purina ay tila nagtayuan ng mga balahibo ni lolo. Napakadumi ng paligid at napakabaho daw. Ang alam niya, hindi ito ang tahanan ng dalaga. Nangungupahan lang kasi ito sa kanilang kapitbahay noon. At sa tanang buhay niya ngayon lang din niya nalaman na may bahay pa pala sa masukal na kagubatan ng Balintawak. Nakita niya si Purina na tila may hinihila na isang bagay. Lalapitan pa niya sana ito upang tulungan, ngunit di pa man nakakahakbang si lolo ay halos humiwalay na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan nang makita kung ano ang hila-hila ni Purina. Kuya Bari, isang tao ang hila-hila ni Purina. Napatakip ng bibig si lolo at sabay tago. Gulat na gulat siya at maluha-luha pa siyang naghalukip-kip sa mga mahabang damo nang makitang lumingon itong si Purina. Gulat na gulat siya dahil sa kanyang nakita. Ang dating magandang dalaga ay tila isang halimaw na.
Kitang-kita niya kung papaano pagputol-putulin ni Purina ang katawan ng tao at inilalagay ito sa kaldero. Tao pala ang tinitingdang ulam ni Purina at ang makakakain nito tila mahuhumaling at iyon din ang kanyang bibiktimahin. Tinakbo ni Lolo ang kagubatan at agad na nagsumbong sa mga kanayon. Nang puntahan na nila ang gubat ay wala na ang dalaga, ngunit nagimbal ang lahat sa mga patay na katawan na kanilang mga mahal pala sa buhay. Noong gabing iyon, nagplano ang mga taga-nayon para mahuli itong si Purina. Marami ang naghanda dahil alam nilang kakaiba ang kanilang sasagupain. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kanilang plano. Nasundan nila itong si Purina sa pangpang. Inabangan ito sa isang kanto kung saan napag-alaman nilang nagtitinda rin pala ito doon. Bigla nilang ginulat ang magandang dalaga na ito at hinawakan ng mahigpit sa magkabilang kamay at saka ito itinali. Dinala daw ito sa pinakamalapit na barangay hall. Nagsisigaw daw ito at nag-iiyak. Nagmamakaawang pakawalan siya. Inilahad naman ng mga tao ang karumal-dumal na gawain ng babae at maging ang barangay chairman doon ay hindi po makapaniwala, Kuya Bari. Inilagay sa isang selda ang babaeng si Purina. At sa di inaasahang pangyayari, nanlaki ang mga mata ng mga taong nakasaksi sa loob ng selda. Dahil nagbago ng anyo si Purina at ito'y tinubuan ng mga balahibo. Namula ang kanyang mga mata at ito'y umangil sa mga taong naroroon. Tila galit na galit sa mga tao. Nataranta ang mga taong nakasaksi sa loob ng selda. Ang mga barangay tanod naman ay hindi nila alam ang kanilang gagawin. Ngayon lang sila nakakita ng totoong aswang. Maya-maya'y lumapit ang isang barangay tanod na napag-alaman na isang albularyo pala ang kanyang lolo. Tinitigan niya si Purina at ito'y nagbanta. Katapusan mo na, aswang ka. Mabilis itong tumakbo palabas upang sunduin ng kanyang lolong albularyo. Hindi naman po nagtagal ay dumating kaagad ito kasama nga ang nasabing albularyo. Mas lalong nataranta ang lahat nang makita nila kung papaano parusahan ng albularyo ang halimaw na si Purina. Hinampas ito sa pamamagitan ng buntot pagi na dala-dala niya. Walang kalaban-laban ang nilalang. Hinampas ng hinampas hanggang sa tuluyang humandusay na ito sa lupa. Hindi nagtagal, nawala na ng buhay ang aswang na si Purina. Matapos iyon ay sinunog daw ng mga tao ang labi ng aswang at itinapon ito sa dagat. Nasaksihan lahat ito ng aking lolo. Naging isang bangungot ang kaganapang iyon sa kanya. Kung kaya't nagpasya siyang umuwi ng Visaya upang makalimot. At dito na nga niya nakilala ang aking lola na si Agata. Sila'y binayaan ng mga anak at apo. Ito po ang karanasan na hindi malilimutan ng aking lolo, Kuya Bari. Muntik na po siyang umibig sa isang aswang. Nagpapasalamat na rin siya dahil inilayo siya sa kapahamakan at hindi siya kumagat sa bitag ng babaeng tendera sa Balintawak. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat po ng marami. Lubos na gumagalang, Teodoro. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa buong team ng Ang Sundo Horror Stories. Isa po akong masugid na taga-subaybay nyo simula noong bago pa lang kayo sa YouTube. Ako nga po pala si Bart, isang kusinero dito sa isang 3-star hotel sa Manila.
Ang ikukwento ko po sa inyo ay karanasan ng aking lolo na siyang nagturo sa akin ng pagluluto. Taong 1972, kilala si Lolo Horacio sa Minglanilla, Cebu bilang pinakamagaling at pinakamasarap magluto. Palagi siyang naiimbita sa iba't ibang handaan tulad ng kasal, binyag, lamay, fiesta at kung ano-ano pang okasyon na kailangan ng tagaluto. Noong kabataan ni Lolo Horacio, maliban sa galing nito sa pagluluto ay kinagigiliwan din siya ng mga kababaihan dahil gwapo po si Lolo. 5'10" po ang taas, makisig ang pangangatawan at moreno kaya malimit na sa kasalan at binyagan siya nagluluto. Sa ganitong uri ng trabaho siya nakapundar ng sariling bahay at niyugan. Nang minsang magluto siya sa isang binyagan, may lumapit sa kanyang 2 babaeng may edad na kinausap siya. Tinanong siya ng mga ito na kung maaari ay siya ang magluto sa kasal ng kanilang anak. Tinanong ni Lolo kung saang lugar gaganapin ang kasalan at nagulat siya nang sabihin ng mga ito ang lokasyon. Kuya Bari, hindi ko na po babanggitin ang eksaktong pangalan ng lugar bilang respeto na rin sa mga naninirahan doon ngayon. Ang lugar na iyon ay pinangingilagan ng mga tao dahil may bali-balitang lugar iyon ng mga mambabarang at aswang. Hindi pa man nagbigay ng sagot pang sang-ayon si Lolo ay inalok na siya ng malaking halaga kapalit ng kanyang serbisyo. At dahil kailangan ng pera para sa pinag-iipunang niyugan ay pumayag itong si Lolo. 3 araw siyang magluluto sa nasabing kasalan. Bukod sa pera ay pinangakuan din siya ng isang baboy kaya nawala ang agam-agam niya sa lugar ng pagdadausan ng kasalan. Kapag dumadayo si Lolo sa ibang baryo na malayo sa lugar nila, ay madalas niyang kasama ang pinsang si Gudo para makatulong. Hindi rin sila nawawalan ng mga armas at pangontra sa masasamang elemento kapag dumadayo sila. Dumating ang araw na napag-usapan. Maagang umalis ng bahay sila Lolo at Gudo. Insan, nadala mo ba yung mga pangontra natin at mga sandata? Tanong ni Gudo. Tumango naman ang aking lolo saka tinapik sa balikat ang pinsan at sinabing mukha namang maayos at kagalang-galang yung 2 babae na lumapit sa kanya. Hindi mukhang mangkukulam o aswang dahil mababango ang mga ito at maayos ang pananamit. Mahigit 3 oras na lakaran ang kakailanganin bago makarating sa lugar kung kaya tanghali na nang makarating sila doon. Hindi nila naiwasang mamangha dahil napakaganda ng lugar at maayos ang mga kabahayan. Mababait naman ang mga taong nakatira. Malayong malayo sa mga balitang naririnig nila na baryo iyon ng mga mambabarang at aswang. Sinalubong sila ng 2 babaeng nakausap ni Lolo Horacio na nagpakilalang Celestina at Margarita. Sila ang mga ina ng ikakasal. Sinamahan sila ng mga ito sa lugar kung saan sila magluluto. 3 kalang de kahoy ang naroroon at napakalinis ng lugar. Maayos ang pagkakasalansan ng mga gamit at naroon na rin ang mga sangkap sa pagluluto. Wow, insan! Ganito pala kaganda ang lugar na to. Napakalayo naman sa sabi-sabi na nakakatakot dito at puro mambabarang daw at aswang ang mga nakatira. Parang hindi naman. Wika ni Gudo na panay ang libot ng tingin sa paligid. Kaagad na silang nag-umpisa nang maihanda na ang mga lulutuin nila Lolo at Gudo.
Nang unang gabi ay puro sayawan at kainan ang naganap. Maraming kadalagahan naman ang humanga sa sarap ng mga niluto ni Lolo Horacio at isa na dito ang dalagang nagpakilalang Benilda. Maganda ang babae. Hanggang balakang ang unat na unat nitong buhok. Patangos ang ilong. Maputi at makinis ang kutis at halatang hindi purong Filipina. Lumapit ito kay Lolo at inaya siyang magsayaw. Hindi naman nakatanggi si Lolo dahil nabighani din siya sa ganda ng dalaga. Natapos ang kasiyahan at hinatid na sila Lolo sa silid na tutuluyan nila. Hindi na naman napigilan ni Gudo ang mapahanga dahil napakalinis at napakabango ng silid. Yari sa sawali ang buong silid. May 2 kama at mga puting sapin. Mayroon ding 2 malalambot na unan. Dahil sa pagod ay mabilis na nakatulog si Gudo. Ngunit si Lolo Horacio ay hindi dinadalaw ng antok. Kinabukasan, kita sa mga mata ni Lolo na kulang siya sa tulog at napansin iyon ni Gudo. "Huy, insan, nakatulog ka ba? Parang hindi ka man lang yata nakatulog kahit sandali ah." Habang nag-uusap ang dalawa, ay biglang lumapit itong si Benilda at sinabing huwag silang mag-alala dahil kung anuman ang nadidinig nila tungkol sa lugar na iyon ay hindi iyon totoo. Nagkatinginan lang sila Lolo at Gudo. Nakaramdam sila ng hiya sa dalaga kaya nginitian lang nila ito at sinabing namamahay lang sila kaya hindi nakatulog. Nang sumapit ang ikalawang gabi, puro gulay ang ipinaluto kila Lolo at walang anumang halong karne. Nagtipon-tipon sa isang malaking puno ng nara ang mga kamag-anak ng ikakasal. Nakabihis ng purong puti at may daladalang sulo ang bawat isa. Nasa harapan ang magkasintahan. Nasa gitna naman nila ang isang matandang lalaki na may mahabang balbas. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nagsiupo ang mga kamag-anak at naghawak-hawak ng mga kamay saka nag-umpisang kumanta ng kakaibang awitin. Gumigewang sila sa kaliwat kanan ng marahan. Habang nadidinig naman nila Lolo ang awitin ay nakakaramdam sila ng kaginhawahan sa buong katawan na parabang nawawala ang kanilang mga problema. Tumagal ng 1 oras ang ginagawa ng mga tao at pagkatapos ay saka naghain ng mga nilutong pagkain. Habang abala naman si Lolo ay muling lumapit si Benilda sa kanila at inaya si Lolo na saluhan siya sa pagkain. Naiwan naman si Gudo na nag-aayos pa ng mga ginamit sa pagluluto. Habang masayang nag-uusap sila Lolo Horacio at Benilda, ay biglang sumigaw si Gudo at patakbong lumapit kila Lolo. Napatingin ang lahat kay Gudo at tinanong kung ano ang nangyari. Nanginginig itong sumagot at sinabing may nakita siyang nakakatakot na nilalang na umaaligid sa pinaglulutuan nila. Nagtayuan ang mga kumakain at naglakad pabalik sa kani-kanilang tahanan. Nakaramdam naman ng kaba sila Lolo at Gudo ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Magtatanong pa sana sila kung anong nangyari, ngunit pinigilan sila ni Benilda at hinatid naman sila nito sa kanilang silid. Pagdating sa tinutuluyan,
Sinabi ng dalaga na itrangka ang pinto at huwag lalabas anuman ang marinig, maamoy o makikita nila. Lalong nakaramdam ng kaba sila Lolo at Gudo dahil seryoso ang mukha ni Benilda habang pinapaalalahanan sila. Ilang minuto pa ang nakalipas. Biglang nag-amoy malansa ang paligid at nakarinig sila ng mga pag-angil sa labas. Dali-dali nilang inilabas ang mga sandatang palagi nilang daladala at naghintay ng mga susunod na mangyayari. Alisto silang nagpalinga-linga sa bawat sulok ng silid. Nang biglang may isang malakas na pag-angil ang gumulat sa kanila. Para itong nanggagaling sa isang mabangis na hayop. Patindi din ng patindi ang napakabahong amoy sa paligid. Dahil hindi makatiis si Lolo, sumilip siya sa siwang ng bintana at nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nakita. Napakaraming nakakatakot na nilalang ang nasa labas. Ang katawan ng mga ito ay sa tao at malaaso naman ang ulo. Itim na itim ang mga balat at kulay dilaw ang mga mata. Napaatras si Lolo sa takot at sinabi sa pinsang si Gudo na tama ang hinala nito. Baryo nga iyon ng mga aswang. Sumilip naman si Gudo at laking gulat nila nang biglang may lumusot na mabalahibong kamay na may matutulis na kuko. Nakalmot si Gudo sa mukha kaya napaatras ito at napaupo sa sahig. Inalalayan ni Lolo Horacio ang pinsan at mas lalo silang natakot nang tuluyang sirain ng nilalang ang bintana. Galit na galit itong nakatitig sa kanila. Tumutulo din ang laway nito at akmang papalapit na sa kanila nang bigla na lang itong bumagsak at nakita nila si Benilda. May hawak itong sibat na kawayan at may nakataling pulang tela sa dulo. Inutusan sila nitong magkubli at huwag gagawa ng anumang ingay. Nanginginig na sila Lolo ng mga oras na iyon. Dali-dali silang pumasok sa ilalim ng higaan at nakiramdam sa paligid. Makalipas ang halos kalahating oras, naramdaman nilang may pumasok na naman sa nasirang bahagi ng silid at tinatawag ang mga pangalan nila ng isang lalaki. Hindi sila kumibo. Maging ang paghinga nila ay dinahan-dahan nilang ginagawa. Ilang sandali pa at isang boses naman ng babae ang tumawag sa kanila. Boses iyon ni Benilda. Dito na sumagot sila Lolo at lumabas sa pinagtataguan. Nang sabihin ng mga ito na ligtas na sila, ay nakahinga na sila ng maluwag at napaupo na lang sa sahig. Paglabas nila sa silid ay naabutan pa nilang sinusunog ng mga kalalakihan ang katawan ng mga nilalang. Lumapit naman sa kanila si Benilda at ipinaliwanag ang mga nangyari. Ayon sa dalaga, sila ay grupo ng mga balian. At ang mga nakita nila ay mga aswang na banwanhon at matagal na daw nila itong kalaban. Kuya Bari, ang balian ay isang grupo ng mga shaman na maiyahan tulad sa mga babaylan. May kakayahan silang gumamit ng mga kaluluwa ng taong namatay na at espiritu ng kalikasan. Kilala din sila sa galing pagdating sa panggagamot gamit ang mga halaman at puno sa paligid. Ang banwanho naman ay uri ng matatandang aswang na nasa kagubatan nakatira.
Ginamot ni Benilda ang kalmot sa mukha ni Gudo gamit lang ang mga halaman at damo na nasa paligid. Hindi ka panipaniwalang napakabilis nitong gumaling at naghilom agad. Nang araw ng kasal, napakadami ang dumalo kaya napakadami ding nilutong pagkain nila lolo. Dahil sa sarap nitong magluto, dinagdagan pa ang ibinayad sa kanila at binigyan din sila ng tag-isang baboy. Nang matapos ang kasalan, kinausap si lolo ni Benilda. Sinabi nito na anumang oras ay maaari siyang bumalik sa lugar dahil maghihintay daw siya. Tumango lang si lolo at nagpasalamat. Kuya Bari, ang huling salitang binitiwan ni lolo bago siya malagutan ng hininga ay magkikita na daw silang muli ni Benilda. Hindi na rin kiniwento ni lolo kung ano ang kasunod na nangyari matapos ang karanasan nila at kung nakabalik pa ba siya sa lugar na iyon. Isang kakaibang karanasan ang naranasan ng aking lolo doon sa baryong iyon, Kuya Bari. Isang kamanghamanghang mga bagay ang kanilang natutunan mula doon. Isang nabuong pag-ibig ang bumukal mula sa pangyayaring iyon at nagpapasalamat ang aking lolo Horacio dahil kung hindi nangyari po iyon, hindi daw niya matatagpuan ang kanyang landas. Isang kakilakilabot na pangyayari ang kanyang nasaksihan dahil sa pagiging isang kusinero doon sa Cebu. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Bart. Isang mapagpalang araw sa inyo, Kuya Bari. Isa ako sa mga libo-libo ninyong taga-subaybay sa inyong programa. Sumulat ako para ibahagi ang di ko malilimutang karanasan. Taong 1970, nagtatrabaho ako bilang clerk sa isang kumpanya sa Metro Manila. Ako na rin ang tumatayong breadwinner sa pamilya. Hindi naman ako inuobligang magbigay ni nanay at tatay. Kumbaga sariling desisyon ko ang pagtulong hanggat hindi pa ako nag-aasawa. May katrabaho at malalapit din akong kaibigan na sina Mercedes, Lisa at Clarita. Kuya Bari, itago mo na lang ako sa pangalang Lita. Napagkasunduan naming apat na magbakasyon kami sa lugar nila Clarita para ito sa paparating na mahal na araw. Ayon kay Clarita ay maganda raw ang kanilang lugar at meron daw doong mga taong nagpepenitensya. Yung sinasadyang sugatan ng kanilang likod at paduduguin gamit ang palaspas. Mayroon ding iba na nagbubuhat na lang ng mga krus na gawa sa iba't ibang uri ng punong kahoy. Meron ding gumagapang sa may kalsada. Lahat sila ay ginagawa yon nang may takip sa kanilang mukha habang nakayapak lamang. Kuya Bari, dito ko na nga sisimula ng aking nakakatakot na engkwentro sa isang taga roon na tinatawag nilang taga-igib sa baryo. Dumating ang araw ng pag-alis naming apat. Sa may terminal ng Cubao kami nagkita-kita at sumakay na kami ng bus na biyaheng Tarlac. Habang nasa biyahe kami, manghang-mangha ako sa tanawin. Amoy ko na ang kakaibang hangin ng probinsya. Pagkatapos ay tinulugan ko muna ang mahabang biyahe. Nagising na lamang ako sa tapik ni Mercedes. Wika niya'y bababa na kami ng bus at nandito na kami sa terminal ng Tarlac. Paglabas ng terminal ay sumakay pa kami ng isang jeep. Halos mahigit isang oras pa ang aming biyahe bago makarating sa mismong barangay nila Clarita. Pagkababa naming apat sa jeep, ang ingay na naming apat habang naglalakad papasok sa isang kanto
na ang kabilaan ay mayroong matataas na mga talahiban. Kanya-kanya kami ng asaran, kunwari na baka may biglang bumulaga sa aming isang maligno o impakto. Sino kaya ang mabilis tumakbo sa amin? Pero naisip ko lang, paano nga kung magkatotoong may lumabas? Saan naman ako tatakbo? Hindi ko naman kabisado ang buong lugar. Baryo ng kulipat ang lugar nila Clarita. Tunay ngang probinsyang-probinsya. Ang mga bahay dito ay iilan lang, pero halos iisa ang pagkakagawa ng kanilang mga nipa na bubungan. May nadaanan pa kaming malawak na lote. Paliwanag ni Clarita ay taniman daw yon ng mga mais at kung ano-anong maaaring itanim para may aanihin balang araw. Nakarating din kaming 4 sa mismong bahay nila Clarita pagkatapos ng kalahating oras na paglalakad. 2 matanda ang sumalubong sa amin. Nakatayo sila sa harapan ng kanilang bahay. Biglang nagmano si Clarita sa 2 matanda. Sa kanya kami ipinakilala sa 2. Nagmano na rin kami bilang pagbibigay galang, lalo na nang malaman namin na sila pala ang magulang ni Clarita. Bakas na ang kulubot sa kanilang mga itsura. Idagdag pa ang puting-puting buhok ng mga ito. Nakangiti silang pinatuloy kami sa kanilang tahanan. Sabi ng nanay ni Clarita ay magpahinga muna kami at mukhang pagod daw kami sa mahabang biyahe at magluluto lang daw siya saglit. Nabigla rin daw siya sa biglaan naming pagdating. Normal lang ang ganoon noon. Palibhasa wala pang cellphone noon para madali sanang mag-abiso. Landline ang meron ngunit napakamahal naman ng singil at sa kabayanan lamang may maaaring marentahan ng telepono. Kinabukasan, Huwebes Santo, ipinasyal kami ni Clarita sa sinasabi niyang senakulo kung saan nagpupuntahan ng mga nagpepenitensya. Naaliw kaming magbabarkada dahil bukod sa pinapahirapan nila ang kanilang mga sarili ay may iba pang nagpapahirap sa kanila. Pinapalo sila sa puwetan ng walang awa pagkatapos nilang dumapa sa dambana. Walang ano-ano'y may napansin akong isang lalaking mabilis na lumapit sa mga taong nagpepenitensya. May karga-karga itong 2 timba sa magkabila niyang balikat. Animoy magtataho na madalas kong nakikita sa aming lugar. Sa kanya dumidiretso ang mga sugatan at dugo ang mga nagpepenitensya. Sa kanila ilulublob doon ang kanilang mga palaspas. Tinanong ko kay Clarita kung ano ang ginagawa nila at kung bakit doon sila naguhugas sa timba. Inginuso naman ni Clarita ang lalaking may dalang timba at nagtanong ito kung yun ba ang tinutukoy ko. Dagdag pa niya, ang tawag daw nila doon ay taga-igib sa baryo. Tuwing Semana Santa lang daw niya ito nakikita. Ayon sa sabi-sabi, ito lang daw ang pinag-iigib ng isang diwata sa Tagong Bukal at iyon nga ang laman ng timba. Nakakagaling at nagbibigay daw yun ng swerte sa mga naguhugas ng kanilang mga palaspas. Tahimik na lang akong nagmasid sa taong sinabi sa akin ni Clarita at dala ng kuryosidad ay napako na ang tingin ko sa ginagawa ng lalaki. Bigla akong napamaang. Tsaka nagkusot ng mga mata kung tunay ba talaga ang aking nakita. Yung lalaki kasi bago niya bitbitin ang kanyang daladala ay nagsalok ito ng baso sa timba. Sa kanya ininom ang tubig na may halong dugo ng tao. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo.
Dahil hindi naalis ang aking paningin sa ginawa niya, nahuli niya akong nakatitig pa sa kanya. Bigla siyang nagbigay ng ngising pakagatlabi na ikinadugo ng kanyang bibig. Imbes na makaramdam ng pagkabastos, binalot ako ng kilabot. Mabilis na nagtayuan ang aking mga balahibo sa katawan. Napakapit ako kay Lisa na noon ay nanginginig at naramdaman ko rin ang pangangatog ng kanyang tuhod. Ibig sabihin hindi lang pala ako ang nakakita, kundi pati si Lisa. Kinalabit din ako ni Mercedes saka isiniksik niya ang sarili sa akin. Nakaramdam ako ng pagkataranta at napatanong kung ano ba ang nangyayari. Hindi ko na kinakaya ang nararamdaman kong takot, kaya nagaya na akong umuwi. Sumang-ayon naman sa akin si Lisa at Mercedes, habang si Clarita naman ay nagtataka at wala ring nagawa kundi ang sumunod. Nung nasa kanto na kami, napapasok na sa bahay nila Clarita. Biglang sumigaw si Mercedes. Nakasunod daw sa amin yung tagaigib ng tubig. Nagtago raw ito sa nagtataasang talahiban. Matapang na nagsalita si Clarita. Wika nito'y wag daw kaming maghiwa-hiwalay. Tama raw ang kutob niyang aswang ang lalaking yun. Isa raw itong kubot na kayang magpalit ng anyo kahit sa araw. Napaparaning ako sa kaliwat kanang pagkaluskos sa paligid. Hindi kami magkandatuto sa paglalakad. Natataranta kami dahil hindi namin alam kung saan ito nagsuot at kung saan din ito lalabas. Nang bigla itong sumulpot sa harapan namin, galing ito sa ilalim ng lupa. Umangil ito ng hindi kalakasan pero nakapagbigay sa amin ng matinding takot. Tumutulo ang laway nito sa bibig at palipat-lipat ang tingin sa aming apat. Masama akong kaibigan, ngunit hindi ako makakapayag na mapatay ng aswang na yon. Naitanong ko pa sa aking sarili na paano kung doon mismo ako mamatay, kaya kumaripas ako ng takbo habang naririnig ko ang sigawan ng tatlo kong kaibigan. Bakas na bakas sa boses nila ang matinding takot. Makailang ulit akong nakarinig ng sunod-sunod na hiyaw, mga sigaw na parang kinakatay at nakikiusap na huwag silang patayin. Yakap ko ang aking sarili habang tumatakbo at napapatanong kung panaginip lang ba ang lahat. Muli akong nakarinig ng mga pagkaluskos at tunog na parang nagbubungkal ng lupa. Alam kong nasa paligid ko lang ang kubot at ramdam kong hinahanap niya ang amoy ko. Doon na ako nagsisigaw at humingi ng saklolo, umaasa na may makakarinig sa akin. Napapatanong na naman ako sa aking sarili kung nasaan ang tatlo kong mga kaibigan. Napapadasal din na sana ay buhay pa sila. Pero sa kabila noon ay nawawala na ako ng pag-asa na buhay pa sila. Hindi ko na kasi naririnig ang kanilang mga sigaw. Mukhang ako na lang kasi ang inahabol ng aswang. Boses ko na lang ang nangingibabaw sa paligid. Sumasabay din sa hangin ng napakabahong amoy ng aswang na tila nabubulok na bangkay ng hayop. Pigil hininga akong tumatakbo. Hanggang saan pa ba ang kakayanin kong takbuhin? Para kasing nauubusan na ako ng lakas na dulot ng pagtakbo at takot sa isiping gustong gusto akong makain noong aswang. Hanggang sa may bumangga sa akin, si Lisa. Buhay pa pala siya. Ganoon na lang ang pasasalamat ko. Niyakap namin ang isa't isa pagkatapos ay maingat naming tinawag ang pangalan ni Clarita at Mercedes. Maya-maya ay napahiyaw ako nang may humablot sa akin. Napakahigpit ng pagkakahawak sa akin ng kubot.
Hindi masusukat ang takot sa aking pagkatao nung mga oras na yun, Kuya Barry. Kitang-kita ko ang loob ng bibig ng aswang. Napakatalim ng mga ngipin nito na animoy patong-patong at sala sa labat. Para bang nakahanda na itong lamunin ako ng mga oras na yon. Hindi ko masasabing handa na akong mamatay nung mga oras na yon. Pero tinanggap ko na lang na yun na siguro ang katapusan ko. Ngunit sa kabilang banday naiisip ko ang mga maiiwan ko. Paano na ang mga kapatid ko at mga magulang? Nang biglang dumaing ang aswang ng pagkalakas-lakas. Ngumiwi ang kanyang bibig. Sa kanya ko nabitawan at nakita ko ang 5 lalaki na may hawak na matutulis na kawayan na noon ay nakabaon na sa likuran ng aswang. Unti-unting nagbago ang anyo nito. Napagsino naman ng mga kalalakihan kung sino ang aswang na yon. Walang iba kundi ang taga-igib sa baryo. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mga mukha ng kalalakihan habang unti-unting bumabagsak ang katawan ng aswang. Hindi ko na po papahabain, Kuya Barry. Laking pasasalamat na lang namin at buhay kaming 4 na magkakaibigan. Hinding-hindi ko malilimutan ng karanasang yon. At alam kong ganoon din ng mga kaibigan ko. Simula noon ay hindi na kami dumayo pa sa ibang lugar. Hanggang dito na lamang ang aking maibabahaging kwento. Maraming salamat at more power! And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.